Nagtaka naman ang mga kasamahan ni Joe Fan nang makita nilang umalis na nga ang pasaway na ito. Agad naman na nagpahayag ng pag-aalala si Dandan dahil alam niyang kapag bumalik ang ating bise sa Huayu Tower ay tiyak na hindi na ito makakabalik ng buhay pa. Kaya agad niyang sinabihan ang mga kasama nilang elder na kailangan nilang hulihin ang pasaway na ito. Ngunit nag-alangan naman si Tianba na bumalik dahil alam niyang hindi normal na kalaban ang Regent State. Ngunit dahil kahit ang kapatid niya ay nais na maligtas si Joe Fan, wala na rin siyang nagawa pa kundi pumayag na lang na bumalik sila. Agad rin na sinabi ni Tianba na kailangan na nilang umalis dahil hindi niya maaaring hayaan na lang na mamatay ng mag-isa ang kaibigan niya. Makalipas ang gabi ay agad namang naghanda si Chuchu sa magiging laban nila. Bigla rin siyang natigil sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang boses ni Kai Ching. Ipinag-alam ni Kai Ching sa kanya na handa na ang lahat at hinihintay na lang nila ang pagdating ng Elder Yan na ito. Agad naman na pinuri ni Chuchu ang kanilang ginawa at kanyang sinabi na oras na upang magsimula sa kanilang plano. Sinabi rin niya na kahit mamatay man sila sa araw na ito, kailangan nilang mapatay ang Elder Yan na ito upang maipaghiganti nila ang kanilang grandma. Pagkatapos nito ay agad nang nagpunta ang lahat sa arena kung saan gaganapin ang 100 pill competition. Nagtipon rin ang iba't ibang pamilya na dumalo upang makita ang kompetisyon na ito. Habang tinitingnan ni Chuchu ang arena ay tinanong niya si Kai Ching kung handa na ba ang lahat. Tinanong rin niya ito kung hindi ba malalaman ni Elder Yan ang kanilang magiging plano. Nagsaad naman si Master Peony na huwag nang mangamba pa si Chuchu dahil ang mga tao na nagbabantay ngayon sa Peking Budi Roots ay mapagkakatiwalaan. Sinabi rin niya na tapos na rin ang mga ito na gawin ang Dragon Prison Array sa gitna ng arena. Kaya sa oras na umapak ang kumag na ito dito ay hindi na ito makakalabas pa kahit anuman ang gawin niya. Natuwa naman dito si Chuchu at kanyang nasabi na kung ganoon ay magiging maganda ang simula ng plano nila. Tinanong rin niya kung ano na ang balita nila sa ikalawang Young Master ng Regent State. Nagsaad naman si Master Peony na kahit ang plano nila sa ikalawang Young Master ay handa na rin. Sinabi rin niya na gumawa rin sila ng isang array upang hindi makapasok si Huang Po sa loob ng arena sa oras na atakihin na nila si Elder Yan. Tumawa rin si Master Peony na sa oras na mag-activate na ang lahat ng array na ginawa nila, kahit sino pa sa mga kalaban nila ay hindi makakapasok sa loob ng arena kahit panapilitin nila ito, kaya tiyak na mapapatay nila ang Elder Yan na ito. Nakahinga naman ng maluwag si Chuchu at kanyang nasabi na kung ganoon ay hindi na niya kailangan pang mangamba. Ngunit pinaalalahanan rin niya ang kanyang mga sect sister na hindi isang normal na elder lamang ang Elder Yan na ito. Kaya kahit na mapatay man nila ang matanda na ito gamit ang pinagsama nilang lakas, tiyak na mamamatay rin sila sa laso ng kumag na ito. Nalungkot rin si Chuchu dahil alam niyang karapat-dapat lang sa kanya na mamatay ngunit hindi niya kayang isipin na maaaring mamatay rin ang mga ito. Agad naman na hinawakan ni Kai Ching ang mukha ni Chuchu at kanyang sinabi na hindi kailangang isipin ito ni Chuchu. Nagsaad rin siya na sa simula pa lang ay nangako na sila sa kanilang grandma na gagawin nila ang lahat upang matulungan siya sa pagiging sect leader niya. Kaya kahit na mamatay man sila kasama siya ay maayos lang ito. Nagsaad rin si Kai Ching na hindi na rin naman nila maiiwasan ang pagkawasak ng kanilang pamilya, kaya mas mabuti pang mapatay muna nila ang Elder Yan na ito at ipaalam sa ibang pamilya na hindi sila agad susuko ng hindi lumalaban. Lumabas naman ang mga luha sa mata ni Chuchu at kanyang naisip na resulta ito ng pagiging walang kwentang sect leader niya. Kaya humingi siya ng paumanhin sa huling pagkakataon sa magiging sakripisyo nilang dalawa. Bigla namang nagtaka si Chuchu kung bakit wala pa rin dito ang ibang Tower Master ng kanilang sect. Ngunit bigla namang nagulat ang tatlo nang marinig nila ang malakas na tawa ni Elder Yan. Nagtanong rin si Elder Yan kung hinahanap niya ba ang kanyang mga Tower Master. Kasabay nito ay agad na lumabas ang mga Tower Master sa likuran ni Elder Yan na parang mga alagang aso niya ang mga ito. Kaya nagulat na lang ang tatlo nang makita nila ito. Nagtanong rin si Master Peony kung ano ang ginagawa nila sa panig ng kalaban ng kanilang sect. Napansin rin ng tatlo na parang kontrolado ni Elder Yan ang mga ito dahil sa lason niya. Ngunit hindi pa rin ito matanggap ni Master Peony dahil alam niyang isang pagtataksil ang ginawa ng ibang Tower Master na ito. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni Chuchu at kanyang sinabi na naiintindihan niya ang sitwasyon ng mga ito. Sinabi rin niya na hindi niya sisisihin ang mga ito sa kanilang desisyon. Kaya sinabihan niya na lang ang mga ito na sana ay maging maayos sila sa hinaharap at ingatan nila ang kanilang mga sarili. Inutusan rin niya ang mga ito na kailangan na nilang lisanin ang Huayu Tower dahil hindi na sila parte ng sect na ito.
Tumawa naman ng malakas si Elder Yan nang makita ang matinding kalungkutan sa mukha ni Chuchu. Sinabi rin niya na talagang kakaibang sect leader si Chuchu dahil kahit na pinagtaksila na siya ng kanyang mga tauhan ay hindi pa rin niya sinisisi ang mga ito. Ngunit agad naman na pumalakpak si Elder Yan at kanyang tinanong na magiging maunawain pa rin kaya si Chuchu kapag nakita niya kung sino pa ang nagtaksil sa kanya. Nagulat naman si Chuchu nang makita niya ang isang Tower Master na siyang isa sa mga pinakamalakas sa kanila. Ang Tower Master na ito ay si Chun Yu at isa ito sa pinakamatagal ng Tower Master ng kanilang sect. Kaya galit na tinanong na lang ni Master Peony kung bakit niya nagawa ito. Agad naman na sinabi ni Chun Yu na alam niyang wala na ang awtoridad ng kanilang sect, kaya ngayon ay nais lamang niyang maging parte ng bagong pamilya. Nagmungkahi rin siya na dapat nang sumuko ang tatlo at mas mabuti pang maghanap na sila ng pamilya na sasalihan nila. Mas lalo pang nainis naman si Master Peony dahil alam niyang hindi nag-agana ang kanilang plano. Nanginginig na tinawag rin niya ang atensyon ni Chuchu at kanyang ipinaalam na si Chun Yu ang inutusan niya na gumawa ng mga array na gagamitin nila sa kanilang plano. Halos mawala naman ang lakas si Chuchu nang marinig niya ang bagay na ito. Alam niya rin na ito na lang ang natitira nilang pag-asa ngunit ang lahat ng ito ay wala ng silbi. Tumawa naman si Elder Yan at kanyang tinawag na tanga ang mga ito. Sinabi rin niya na tulad ng sinabi niya noon, nasa kamay na niya ang mga tauhan niya. Kaya kahit anuman ang kanilang gawin ay walang kwenta ang mga ito. Agad rin na tinapon ni Elder Yan ang Spirit Stone na ginamit nila sa array. Sinabi rin niya na huwag na nilang asahan pa ang array na ito dahil nawasak na niya ito. Nagsaad rin siya na hindi nila maaaring hayaan na lang na manood ang kanilang ikalawang Young Master sa loob ng isang array dahil isa itong walang galang na gawain. Pagkatapos nito ay agad nang naglakad paalis si Elder Yan habang tumatawa pa rin ito. Sinabi rin niya na dapat nang tanggapin ng tatlo ang kanilang kapalaran. Nagsaad rin siya na panoorin na lang nila kung paano niya kunin ang kanilang kayamanan. Umiyak naman si Master Peony at kanyang sinabi na kasalanan niya ang lahat ng ito kaya kahit na magalit si Chuchu sa kanya ay ayos lang ito sa kanya. Nainis naman si Kai Ching at kanyang sinabi na talagang tanga si Master Peony dahil nagtiwala siya sa babae na ito kahit na alam nilang isa ito sa mga ayaw sa kanila. Ngunit bigla namang natigil ang ibang Tower Master nang marinig nila ang isang pamilyar na boses habang sinasabi nito na hindi magiging madali para sa kanya na makuha ang kanilang kayamanan. Kahit na si Elder Yan ay napuno rin ng pananabik nang makita niya ang isa sa mga karibal niya pagdating sa paggawa ng gamot. Agad naman na bumaba si Auntie Tao kaya nasabi na lang ni Elder Yan na magiging maganda ang palabas na ito. Kahit na ang tatlo ay nagulat rin na nandito ang kanilang Auntie Tao. Agad naman na hinawakan ni Auntie Tao ang mukha ni Chuchu at kanyang sinabihan ito na hindi niya kailangang mawalan ng pag-asa dahil hindi pa sila tuluyang natatalo. Nagsaad naman si Elder Yan na talagang mayabang pa rin ang matanda na ito dahil hindi pa rin niya matanggap na talo na ang kanilang pamilya. Sinabi rin ni Elder Yan na 2 taon na rin ang nakakaraan nang huli silang magkita ni Auntie Tao, ngunit noon ay nasa antas pa lang ng 6th grade peel refiner ang matanda na ito. Habang si Elder Yan naman ay nasa antas na noon ng 7th grade. Kaya kung hindi pa rin kayang gumawa ni Tao ng ika-7 antas ng gamot sa ngayon ay wala na siyang kalaban-laban sa kanya. Nagsaad naman si Auntie Tao na maaaring hindi ito ang kalalabasan ng laban na ito sa ngayon. Seryosong sinabi rin ni Auntie Tao na kahit ikamatay pa niya ang laban na ito, hindi niya hahayaan na makuha ni Elder Yan sa kanilang sektang kanilang kayamanan na Budi Roots. Natawa naman si Elder Yan ngunit naisip rin niya na mas magiging maganda ang kanyang ipapakitang palabas. Kaya umalis na lang siya at kanyang sinabihan ng matanda na ito na titingnan nila mamaya sa kompetisyon kung talaga nga bang umunlad ang galing niya sa paggawa ng gamot. Pagkatapos nito ay agad nang umalis ang lahat, agad naman na nagtanong si Chuchu kung talaga bang may ibang paraan si Auntie Tao upang matalo si Elder Yan. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Auntie Tao at kanyang sinabi na ang pinakita niya ay para lamang mapataas ang kanilang kumpiyansa. Ngunit pagdating sa paggawa ng gamot, alam niyang si Elder Yan na ang pinakamagaling sa kanilang imperyo at walang sino man ang makakatalo sa kumag na ito. Nanginig naman ang buong katawan ni Chuchu nang marinig niya ito dahil alam niyang wala na nga silang pag-asa pa. Nasabi rin niya na mukhang hindi na nga nila maiiwasan ang pagkawasak ng kanilang pamilya. Napansin naman ni Auntie Tao ang matinding takot sa mukha ni Chuchu kaya upang hindi ito mawalan ng pag-asa ay sinabihan niya ito na hindi pa naman sigurado na mananalo agad ang Elder Yan na ito. Dagdag pa niya na kahit gaano pa kagaling ang isang peel refiner ay hindi pa rin nila maiiwasan ang Mob Aigo.
Sinabi rin niya na sa oras na mawala ng kahit sandali lamang sa focus ang isang peel refiner habang gumagawa ito ng gamit ay maaaring masira ang kalahati ng kalidad ng gamot na ginagawa nila. Nasabi rin ni Auntie Tao na kahit matagal nang gumagawa ng gamot ang Elder Yan na ito, hindi pa rin siya immune sa ganitong pangyayari. Bigla namang natuwa si Master Peony dahil ibig sabihin lamang nito ay may pagkakataon si Auntie Tao na matalo ang Elder Yan na ito kapag nangyari ang bagay na yon. Hindi naman kasagot dito si Auntie Tao dahil kahit siya ay hindi niya sigurado kung kaya niya nga bang matalo ang kumag na yon. Kaya hindi na lang siya nagsalita pa, ayaw niya rin na mawala ang pag-asa sa mga mukha ng tatlo na ito kaya mas mabuti pang huwag na lang niya sabihin ito. Naisip rin ni Auntie Tao na matagal na niyang nakalaban ang Elder Yan na ito noon at alam niyang palagi itong kalmado kapag gumagawa ito ng mga gamot. Kahit pa nasa mataas na antas ang gamot na ginagawa nito. Kaya alam niyang hindi magkakamali ng ganun-ganun na lang ang elder na ito. Ngunit hindi na lang niya sinabi ito at nagsimula na rin siyang maglakad dahil kailangan niya pang maghanda para sa kompetisyon. Bago siya tuluyang umalis ay sinabihan rin niya ang mga ito na huwag silang maging malungkot dahil malapit nang guminhawa ang kanilang sitwasyon. Nawala naman ang lungkot sa mga mukha ng tatlo matapos nilang marinig ang sinabi ng kanilang Auntie Tao. Habang palabas si Auntie Tao ay nasabi na lang niya na bilang elder ng kanilang sect, ito lamang ang kanyang magagawa ngayon. Ang bigyan ng maliit na pag-asa ang tatlo na ito upang hindi sumuko ang mga ito sa laban na ito. Kaya kahit na siya mismo ay hindi naniniwala na kaya niyang matalo ang Elder Yan na ito. Kailangan niya itong paniwalaan, dahil siya na lamang ang may kakayahan na magbigay ng pag-asa sa kanilang sect. Sinabi rin niya na kahit na ikamatay niya pa ang paggawa ng mataas na antas ng gamot ay gagawin niya ito alang-alang sa magiging hinaharap ng kanilang pamilya. Matapos ang ilang sandali, nagsimula na ring dumating ang ibang manunood ng kompetisyon. Dahil na rin sa maraming kilalang pangalan ang sasali sa kompetisyon na ito, halos lahat ng mga manunood ay nananabik nang makita ang pagsisimula ng laban na ito. Sa kabilang banda, kumpleto naman ang mga elder ng ibang pamilya habang naghihintay sa pagsisimula ng laban. Natuwa rin si Huang Pu dahil ayon kay Elder Yan, umaayon na ang lahat sa plano nila. Samantala, nagtataka pa rin si Yan Tang kung bakit wala pa rin si Joe Fan. Alam niya rin na kung wala ang kaibigan niya dito ay tiyak na walang sinuman sa kanila ang makakatalo sa Elder Yan nito. Sa kabilang banda, nagkagulo naman ang ibang manunood nang makita nila ang pagdating ng isang kilalang peel refiner ng kanilang imperyo. Ang mga ito ay nagulat nang makita nila ang head alchemist ng Zeman family na siyang kilala ngayon dahil sa mga matataas na antas ng gamot na nagagawa nila. Ang lalaki na ito ay si Grandmaster Liu. Isang lalaki naman ang nagsaad na walang sinuman sa henerasyon na ito ang hindi kilala ang kanilang Grandmaster Liu pagdating sa paggawa ng gamot. Alam rin nila na isang taon na ang nakakaraan ay nanalo bilang ikalawa si Grandmaster Liu sa isang kompetisyon at natalo lamang siya sa disciple ng Vicious Medicine King na si Yan Fu. Kaya nasabi na lang nila na hindi nila inaasahan na makikita nila ang isang 5th grade na alchemist sa lugar na ito. Tumawa naman si Grandmaster Liu sa mga sinabi ng mga ito. Nagsaad rin siya na kahit siya ay nasa ganitong antas na ng paggawa ng gamot, marami pa rin siyang dapat matutunan, kaya narito siya ngayon upang magkaroon ng magandang laban sa paggawa ng gamot. Bigla namang natahimik ang ibang manunood dahil alam nilang nagyayabang lamang ang kumag na ito. Natigil naman ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang boses ng host. Agad naman na nagpakilala ang host na ito bilang si Xiaoya, siya rin ang magiging bantay ng kompetisyon na ito. Agad rin niya na pinaliwanag na ang bawat kalahok ng kompetisyon na ito ay sasamahan ng isa sa kanilang mga disciple. Sinabi rin niya na ang buong proseso ng paggawa ng gamot ay babantayan ng mga disciple na nakatalaga sa kanila upang maiwasan ang pandaraya. Natuwa naman si Grandmaster Liu nang marinig niya ito at kanyang nasabi na talagang maswerte siya dahil makikita niya ang magandang babae ng sect na ito. Hindi naman pinansin ito ni Xiaoya. Sa halip ay ipinaliwanag niya na dahil ang bawat kalahok ay may sariling mga antas pagdating sa paggawa ng gamot, sila ay naglaan ng 20 kagamitan na maaaring gamitin ng mga alchemist upang gumawa ng gamot. Kaya kung may kumpiyansa ang mga ito sa kanilang sarili ay simulan na nila ang pagpunta sa mga kagamitan na ito. Nagulat naman ang ibang alchemist nang marinig nila ito. Kahit na si Grandmaster Liu ay napatawa na lang dahil alam niyang may ibang nais ang mga ito. Ipinaliwanag niya na kahit walang ranggo ang mga kagamitan na ito, nais nila na maunang pumasok sa arena ang pinakamagaling na alchemist ng kanilang imperyo. Naintindihan naman ito ng ibang nanunood kaya nasabi na lang nila na mukhang si Grandmaster Liu na ang dapat na mauna sa pagkuha isa sa kagamitan.
Nagsaad naman si Grandmaster Leo na kahit na hindi siya ang pinakamagaling na alchemist sa kanilang imperyo, alam niya na isa siya sa pinakamataas na antas na nandito ngayon. Kaya nakangiting sinabi na lang niya na siya na ang mauuna sa kagamitan na ito. Ngunit bigla namang natigil si Grandmaster Leo nang marinig niya ang malakas na boses na nagsasabing tumabi siya. Nang tingnan niya kung sino ito ay nagulat siya nang makita niya dito si Yan Fu. Kaya napatanong na lang siya kung bakit nandito ang baliw na ito. Lumabas rin ang mga pawis sa mukha ng matanda at kanyang naisip na sa pagkakaalam niya ay miyembro ng Yawang Temple ang mayabang na ito kaya nagtataka siya kung bakit sasali ito sa kompetisyon ng Huayu Tower. Nagulat naman ang ibang manunood dahil alam nila na ang bata na yon ay ang nanalo sa nakaraang taon kaya nagtaka na lang sila kung bakit ito nandito. Sang lalaki rin ang nagsabi na mukhang hindi naman nanalo si Grandmaster Leo dahil sasali rin ang karibal niya. Kaya napatanong na lang siya kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Agad naman na sinabi ni Grandmaster Leo na isang anghenyo ang Yan Fu na ito. Natalo rin siya nito noong nakaraang taon kaya ibibigay niya sa kanya ang unang pwesto sa mga kagamitan. Namangha naman ang lalaki nang marinig niya ito dahil talagang nirerespeto ni Grandmaster Leo ang kakayahan ng kanyang karibal. Ngunit ang hindi alam ng lalaki ay natatakot na si Grandmaster Leo dahil hindi niya alam kung may galit ba sa kanya ang Yan Fu na ito kaya ito nandito. Bigla namang natigil sa pag-iisip ang matanda nang biglang dumaan sa gilid niya si Auntie Tao. Sinabihan rin siya nito na kung ayaw niyang maglakad ay huwag siyang paarang-harang sa daan. Halos mawala naman ang ngiti sa mukha ni Grandmaster Leo nang mapagtanto niya kung sino ang mayabang na matanda na ito. Ang ibang nanonood naman ay nagtaka kung sino kaya ang nakakatakot na matanda na ito. Ngunit bigla namang sila natigil nang marinig nila ang nanginginig na boses ni Grandmaster Leo habang tinatanong nito kung bakit nandito ang matanda na ito. Kaya nagtanong na lang ang lalaki kung kilala ba ni Grandmaster Leo kung sino ang matanda na ito. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Grandmaster Leo at kanyang sinabi na hindi niya makakalimutan ang tao na ito. Dahil noong siya ay second grade alchemist pa lamang ay sikat na ang pangalan ng matanda na ito. Sinabi rin niya na ang matanda na yon ay ang sage doctor na si Tao Daniang na siyang isang grade 5 alchemist noong siya ay mahina pa lamang. Sinabi rin niya na kasing galing ng matanda na ito ang vicious medicine king na si Yan Song noon kaya tinawag ng mga tao ang matanda na ito na ang South Pale North Poison. Kaya nagtaka na lang siya kung bakit nandito ang matanda na ito dito. Sa pagkakaalam niya, ang babae na ito ay ang head alchemist ng Huayu Tower. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit sasali ang katulad niya sa kompetisyon na ginawa mismo ng kanilang pamilya. Hindi naman makapaniwala ang ibang nanunood nang malaman nilang isang importanteng tao pala ang matanda na ito. Agad rin niya na sinabihan si Grandmaster Leo na hindi niya kailangang malungkot dahil hindi niya nakuha ang una at ang ikalawang pwesto. Minungkahi rin niya na maaari niya pang kunin ang ikatlong pwesto dahil mukhang siya na lang ang natitirang magaling na alchemist dito. Lumiwanag naman ang mukha ni Grandmaster Leo nang marinig niya ito. Sinabi rin niya na tama nga ang sinabi ng tao na ito, kahit hindi man niya makuha ang una at pangalawang pwesto maaari pa rin niyang makuha ang ikatlong pwesto na siyang mataas pa rin na pwesto. Natawa naman ang mga lalaki dahil talagang makapal ang mukha ni Grandmaster Leo kahit na ilang beses na siyang napahiya. Ngunit bigla namang sila natigil nang marinig nila ang boses ni Elder Yan. Kaya nagtaka na lang ang mga ito kung bakit ito nandito. Agad naman na naglakad si Elder Yan papunta sa arena habang ang iba naman ay agad na ring umalis sa daanan. Tinitigil rin ni Elder Yan ang mga ito, kaya wala nang nagawa sila Grandmaster Leo kundi yumuko upang hindi magalit si Elder Yan sa kanila. Mas lalong nagtaka rin si Grandmaster Leo kung bakit nandito ang Vicious Pill King sa kompetisyon na ito. Hindi rin siya makapaniwala na kahit isang normal na kompetisyon lang ito ay talagang natipon nito ang dalawa sa pinakamagaling na alchemist ng kanilang imperyo. Kaya nasabi na lang niya na parang wala na siyang pag-asa na manalo pa dito. Nagsaad naman ang lalaki na kasama ni Grandmaster Leo na mukhang hindi rin para sa kanya ang ikatlong pwesto. Nainis naman dito si Grandmaster Leo at napaiyak na lang siya dahil mga sikat na alchemist na ang mga ito kaya bakit pa nandito ang mga ito upang kunin ang kanyang kasikatan. Kaya nasabi na lang niya na talagang nakakainis ang bagay na ito. Pagkatapos nito ay agad nang naglakad si Grandmaster Leo papunta sa loob ng arena. Nang mabuo na ang 20 kalahok ay agad naman na nagsimula ang bantay na babae sa kanyang pagsasalita. Sa kasalukuyan ay magkakaroon ng 3 yugto ang laban na ito. Agad rin niya na iniulat na sisimulan na nila ang 100 Pill Meeting ngayon taon. Agad rin na pinaliwanag niya na ang kompetisyon na ito ay mahahati sa 3 round.
At sa bawat round na ito ay may malalaglag na kalahok habang ang mga uunlad naman ay makakaakyat sa susunod na stage sa harapan niya. Natawa naman si Elder Yan nang marinig ito dahil alam niyang walang sino man ang makakatalo sa kanya dito. Ngumiti rin ang bantay at kanyang sinabi na dahil maraming kilalang alchemist ang sumali sa kompetisyon na ito, ang kanilang sect ay nagdesisyon na maghanda ng isang magandang gantimpala na siyang inaasam ng lahat ng mga alchemist sa kanilang imperyo. Kaya agad na tinawag ng bantay ang mga tauhan niya upang ilabas nila ang gantimpala na ito. Pagkatapos nito ay agad na binuksan ng bantay ang takip at kanyang sinabi na ang mananalo ay makukuha nila ang kayamanan ng Huayu sect, ang Buhi Root. Nagulat naman ang ibang alchemist nang marinig nila ito. Nagsaad naman si Huang Pu na dapat ay makuha ni Elder Yan ang Buhi Root na ito. Sa kabilang banda, napagtanto naman ni Elder Yan na totoo nga ang Buhi Roots na ito. Kaya nasabi na lang niya na kailangan niyang manalo upang makuha niya ang kayamanan na ito. Ngunit bigla naman siyang sinabihan ni Auntie Tao na hindi niya hahayaan si Elder Yan na makuha lamang ang kayamanan na ito nang ganoon na lang kadali. Tumawa naman si Elder Yan at kanyang tinanong ang matanda kung may kakayahan ba siyang matalo siya. Hindi naman nakasagot si Auntie Tao dito dahil alam niyang totoo ito. Bigla namang napagtanto ni Grandmaster Leo na mukhang ito nga ang dahilan kung bakit nandito ang dalawang sikat na alchemist na ito. Nandito sila upang makuha ang Buhi Roots na ito. Ngunit naisip rin ni Grandmaster Leo na kahit manalo man siya sa kompetisyon na ito, tiyak na mapapahamak rin ang kaligtasan niya kapag kinuha niya ang Buhi Roots na ito. Kaya nasabi na lang niya na mukhang nakalaan na lang sa dalawang ito ang resulta ng kompetisyon. Nagsalita naman ang bantay na sa ngayon ay sasabihin na niya kung ano ang gamot na gagawin nila sa unang round. Ngumiti rin siya dahil isang madaling gamot lamang ang kanilang gagawin. Ngumiti ang bantay at kanyang sinabi na kailangan nilang gumawa ng isang first grade pill. Nagulat naman ang ibang alchemist nang marinig nila ito dahil talagang madali lamang gawin ang gamot na ito. Kahit na si Elder Yan ay nagulat rin nang marinig niya ito. Ganito rin ang naging reaksyon nila ni Yan Fu dahil hindi nila ito inaasahan. Habang si Auntie Tao naman ay naging seryoso na dahil alam niyang madali lamang ito gawin.